So ano to, magandang pagkakaiba ng playstyle. Pang pitasan when it comes to Echo, pang isa-isa, kumbaga. But when it comes to front to back, yung bubble, abangan niya yan dun sa may sa BBs. Brent Esports. Aabangan na natin kung magkakaroon nga ba ng Game 3 ang tagisan ng mga pinakamalakas sa buong mundo. It's Echo versus AP Bren. Game number 2. Sino bang nakakalamang sa early game? Anong pwede nating ma-expect pagpasok natin dito? Nakita ko kasi yung aura ng AP Bren, yung body language nila, parang it's game time eh. Parang hindi kagaya last time na pag natatalo sila, parang okay lang, kamali tayo. This time yung aura nila, hindi na tayo pwede matalo. And I like the Akai Prayo para sa kanila. Ito yung mga Bren mechanics eh. Yung Bren na, okay, nagkamali tayo ng drop pattern, baguhin natin, unahan natin yung Akai, doon tayo nadali kanina. Ganun lang yun eh. And look at this, the Khalid already establishing lane dominance kasabayan ng Valentina. Napakabilis ng clear speed na yun. Oo, mabilis talaga yun. Pero may spot na gagawin muna si JP. Classic to na ginagawa ni JP eh, no? Ano yan eh, lagi mo makikita yan sa kanya eh. Na pwesto siya dyan, wag lang siya mamatay, info lang ang kukunin niya. At napaka-importante ng info early on in this part of the game. Mas lalo na kung marunong kayo mag-track ng jungler ng kalaban dahil pwedeng mag-ingat o pwedeng maging aggressive ang mga ibang side laners natin. But looking at our emblem build, Wolf, ang daming sapatos sa side ng Echo. Para naman dun sa Bren, it's all about yung pagiging tanky kasi kailangan may humarap. So even yung kanilang irrefill dito, naka-tenacity. Knowing na gusto nila makipag-trade at gusto nila makipag-bakbakan. Parang mala-siege ang AP Bren. Ang bilis ni dito ni Benny Cutie. Sobrang magbe-benefit yung Art of Thievery nito na mabilisan niyang mapipindot at magkakaroon ng stocks dahil ang bilis niya rin sa river. Magamit niya sa jungle. At napaka-importante ng movement speed sa isang Claude ngayon. Kailangan talaga nakakatakas ka o nakakadikit ka. And so far, mukhang magkakaroon agad ng laban dito sa may bandang itaas. Konting poke down lamang, 5 segundo bago lumabas ang pinakaunang turtle ng larong ito. Wala pang mga level 4 though, ang dalawang komunan. Sasabay yung purple doon. Pero mauuna ang Bren. This time 4 pala si Pew, 4 din si Carl. Echo Astral Echo. Astral Echo, JP, sisipain si Pew, may Wave of the Dragon, wala. Ninakaw lang ni Pew. Kalahati ang buhay ng turtle. Yon yung laser. Tatamaan si Kyle TC. Every spin, sabi ni Carl, tusok retry tayo. Yun na pala ang makabagong combo. Hindi na kailangan mag-appraiser strat. Kailangan lamang tusukin at retryin. That's the turtle secured for the side of Echo. Masasabi mong hindi ito yung first time na may katapat na Akai sa jungle itong si Carl TC. Kabisado niya yung gagawin. So, nung hinatak yung turtle, kung papansinin nyo, medyo outside of the pit. So, paggamit ng heavy spin, hindi rin na-lockdown si Carl TC. Immediately, nag-dash out siya doon sa may bandang dulong-dulo ng pit, di ba, para pa siyang crescent. Doon siya sa may gilid at hindi siya inabot ng heavy spin, nakapag-retry pa rin siya. At saka nasa range pa rin siya ng retry, no? Imbis na mapalayo siya or talagang ma-stun siya. That is the knowledge, of course. Then again, nag-free farm na si Benny Cutie. Double lane, inabangan ni Super Marco. Pero hindi natin nakita sa camera. First blood na punta sa kamay ng Echo. Flap Peasy goes down. And there you go. Yung Khalid na dapat lamang sa lane ay nabigyan ng solo kill. Na-outplay ni Mr. Sanford. Flap TZ. Then again, Super Marco, bantay sarado din siya kay Benny sa farming pattern. He knows this. Kasi nagkukulod din siya eh. So alam niya yung double lane, kaya inabangan niya. Good thing for Benny, he survived the potential flank na gusto sanang gawin ni Super Marco. Good usage of the sprint. And then, tatry niya nandito sa may bottom lane. Nahanap nila si Benny Cutie. Mahanap nila pero nasa loob na ulit ng Torre. Kyle TC goes for it. Okay, pero doon sa top lane nagkapatayan. Meanwhile, dito sa bottom lane, nagkakabigayan. Nandun si Carl sa bandang gilid. The Bracer Strat. Babanatan si Kyle TC. Grabe, high-level cross-map plays mula sa Echo. Alam nila na hindi naman pwedeng isa lang yung ginagawa mong play. Kaya nilang pagsabayin. Yep. Napansin niyo yung ginawa doon ni Benny Cutie? Just going to the bush, tapos nakahanda na yung BMI niya. Sobrang instant, no? Isang talon pa lang mula sa side ng AP Bren, nakatakasan niya agad. And kahit makakuha ng magandang heavy spin, nakatakas pa rin doon si Benny Cutie dahil doon sa kanyang kabilisan. Oo nga eh, pati full stacks pa yung Art of Thievery. Flap Easy Pulado ngayon. Hindi tumama yung recall, pero mas tumama yung Dragon Kick na meron si JP. Air JP is in the building. Baba natin siya ngayon ni Kyle. That is the retaliation play coming out from AP Bren. Then again, the macro objective. Live
para sa Echo. And this is their second turtle of the game. Si Kyle TZ na agawan pa ng orange buff during that time. Maganda dito para sa side ng Echo is lahat ng lanes sila na ipanalo nila. Knowing na yung AP Brain, pang early game yung kanilang composition, tapos sila yung lamang sa ngayon. At sila yung pang late game dahil dependent sila dun sa kanilang Claude at Novaria. This is gonna be really good para sa Orcas kasi alam nila na set, kumbaga insured ang Echo. Talagang makikita natin na kayang-kaya ng Echo sumabay sa isang early game lineup. Even if, nasabi mo na nga, na kailangan nila mag-antay dapat. Pero paano nga ba napunta doon? No? Parang ang ganda kasi ng rotations nila. Parang may kabisado talaga sila sa map na ano eh. Na Hindi natin rotation. nakikita. Hindi natin nakikita. But then again, I still feel na pag 5-on-5 situation, nasa bayan late game, at madali yung Claude, i-retail is i-retail in terms of the damage output. Kailangan, iniintay lang nila yun eh. Pero nadadali sila ng Echo sa pick-off kasi. Kailangan talaga nilang iwasan na mapitas ng isa't isa, ng isa-isa in AP Bren. Tama ka doon, no? Napakasakit pa rin naman ng i-refill. Kailangan lang ng konting oras, konting farm. Siguro pag nakuha ng 2 or 3 items ay pwede na ulit silang pumalag. Pero pinipilit talaga ng Echo na ituloy-tuloy. And Carl TZ already picking up the plate armor. Hindi na pwedeng basta-basta banata ni Super Marco. Sipa na naman, coming up from JP. Si Pew ngayon, the low-key goat. Sabi ni JP, kala mo ikaw lang ang low-key ha. Medyo may pagkaunting low-key din ako. At mukha si Sanji. Oo. Ay, grabe, Sanji. Mainit. Net mai. Ay, grabe. Nakikita mo yung mga ganong moves, walang tigil eh. Ayun yung mga kitang-kita mo talaga hanggang loob ng bahay. Pero mukhang Kyle TZ going in for the heavy spin. Carl TZ ngayon ay nakulong sa loob ng kanyang purple buff. Goes in for the 2v3. Pero pinap ngayon ni Super Marco, kanyang sprint. Carl TZ gusto yung purple na to. Nandun pa sina Flap, yung recall, and chinachani lang si Pew. Sino makuha ng purple? Makuha pa rin ni Kyle. As a AP Bren will save that purple. Pero alam na nilang walang retry. Yes, exactly. Hindi nag-retry doon si Carl TZ. Pinwersa lang nila yung retry so that they'll get the turtle for free. At libre na naman to mula sa Echo. Parang economics na. Economics. Kung mga nag-trade, sige, iyon na ang purple mo. Pero amin ang turtle at amin din si Super Marco! Sige pa yung Tiger dito, binabanatan Super Marco. But Super Marco, of course, with a roar! At syempre, buhay pa siya. Tamang dikit lang sa torre. At goods na goods naman kasi. But then again, may laser pa Sanji. Sanji, flicker out. Super Marco will survive. Wala nang gagawin Sanji. Sumubok lang. 2 for 5. Nice kill na napunta dito sa kamay ni Super Marco. Kailangan talaga ng AP Bren yun. At mukhang si Carl TZ mamamain ang tatlong miyembro ng AP Bren. Saktong regen lang. Napakahunat po nito. Nakita natin sa side ng AP Bren, kailangan nila mag-group up. Masakit pa rin naman yung Minoan Fury tapos meron sila ng kanilang heavy spin. So even when yung Echo ay leading ng ganito kadami, hindi pa end of the world para sa AP Bren. Kailangan nilang i-utilize yung kanilang composition in front to back na makipag-backbackan, makipag-engage sa Echo 5v5. At kaya din naman kasi nilang i-hold ang mga miyembro ng Echo basta tumama ang crowd control. Ang kailangan nilang gawin dito ay siguraduhin na kung tumama man ang kanilang crowd control ay protektado pa rin ang kanilang marksman. Ang dami rin kasi nilang wave clear eh. And good decision from Super Marco to stay in the tower. Usually kasi yung iba, itatakbo yun hanggang second eh. Pero doon siya madadali ata. Taunted si Super Marco nyo, hindi tumama yung laser. Buhay pa! Buhay pa Super Marco, inabol ni Sanford. At grabe naman yung ligtas ng AP Bren. But si JP nandun sa bandang gilid. Babanatan siya ni Flap with the slashes. Ogwen! But Benny Cutie will take the tower and Ogwen will be the one who is gonna fall down. Nagsakripisyo na dun si Ogwen pero buhay pa rin ang carry. Grabe ang sakit na ni Sanford na medyo nakakatakot na para sa AP Bren pero tinakot dito si Sanford at pasasok pa pero nasipa. Flap TZ din yan tapos si Sanford doon at makakatakas pa nga si Topa Kits. Naapektusan pa ni JP si Pew. Kumaliwa. And with that, Topa Kits, Sanford. Isa na namang highlight na maibobods for sure. Apat yung tinamaan nung, dalawa lang pala. Ang Astral, Huling-huli dito si Super Marco. Okay. Ang bilis nung Echo. mahuri si Kyle TZ, hindi pa rin pala tapos. Taunt. Dash out for Kyle. Sanford. Aray! Aray! Pew! Aray, Pew! antisip, aray, nabanatan si Kuya Grabe Pew. si Daddy JP. Si Daddy JP at sabi ni Kyle Pew ay nirikolan ang dati niyang teammate. Nirikolan, naalala ko to, nasa M2 tayo nun eh. Kalaban natin, Myanmar. Pero isipin mo, men, gano'n nakatagal. Ilang taon na ang nakalipas pero sila pa rin ang isa sa mga pinakamagaling. Matindi talaga.
At dahil dyan, tayo ay nandito na lang para panoorin ang Echo mag-Lord. And that is Wow. the first Lord of the game secured by the Orcas. A 7K gold lead. Ano na bang natitirang win condition ng AP Bren dito, Wolf? Definitely need si Ogwen. Tapos combo nila nung dami Super Marco. I wonder kung magdi-Demon Hunter Sword niya ngayon si Super Marco. Kasi kukunot na ng mga kalaban eh. Oo. So far, kanyang item has Claws and Berserker Fury. Tingnan natin kung ano kanyang third item, but definitely kailangan nila yun. Ang only win condition left for AP Bren, makakuha ng malupit na Minoan Fury. Ito si Ogwen. Tapos malilayer nila. Oo. Until then, Eagles talaga. Eagles, eh. Perfect execution ang kailangan nating makita mula sa AP Bren. Malimit Hindi na lang. birong labanan na ang 8K gold lead hawak pa ng M4 World Champs. Mid lane ang ipupush ng mga Orcas at may Lord sa baba. Ang laking bagay nung Pakito tsaka Chomen na kung ikaw si Super Marco, kailangan nag-worry ka dun sa dalawang hero Aray! na yun na pwede ka i-flank. Pew. Pew May- na lang din ang buhay niya. Meron ng lightning truncheon itong si Sanji. So, Aray. hindi ka na pwedeng magpahagip, hindi ka na pwedeng magpadaplis. Oo. Hindi ka na pwede maguhitan. Nako po. Gumuguhit pa rin ngayon si Sanji doon sa bandang likod. Dumidepensa ang Bren. Nagtatabi-tabi na. Pulado ang Lord. Kyle! Kyle DC may maipit. Si Carl ang naipit niya. Carl Wow! na magagawa. Wala na magagawa. Si Pyong ay pulado. Tinamaan ngayon ng mga... Nako! Pero may depensa na magagawa with the Nuance Fury. Nagtabog. Umikot-ikot si Benny. Maghahabol ba ang side ng AP Bren? AP Bren with the defense! A 3-for-1 exchange. Napakagandang ipit na ginawa ni Kyle TC. A 7K gold lead. Nabawasan ng mga ilang libo din. At nakakuha ng importanteng momentum shift para sa AP Bren. Mahaba-haba pa rin yung kailangan nilang habulin, pero at least they're in the right direction. We said na Minoan Fury yung kailangan. Isa pa palang ingredient na dinagdag ng AP Bren is, unahin muna natin yung heavy spin. Di natin kailangan gawin na parang ang magkasabay ang heavy spin. Kung sakaling nagamit na nila yung ultimate Yakai para lang makapwesto at makakuha ng magandang timing si Ogwen, that will be enough for AP Bren. Sobrang clutch yung pwesto na yun eh. Saktong-sakto kasi yun dun sa may abot ng torre. Nakita mo Oo. pa yun, umurong siya ng konti. Alam mo yung naipit na niya eh. Kung normal kang player, okay na yun. Naipit mo na, sige, banatan nyo. Pero sabi niya, hindi, kahit teasy ako eh. Sa sidestep ako ng konti. Para umabot, Para dun umabot sa tower. torre. Yeah, umabot dun sa tower damage. Kaya hindi na nabuhay si Carl. That was a great maneuver from Kyle together with the Minoan Fury. So, parang ang hirap pang gawin ulit nun ah. Oo, parang ano yun eh. Hirap Parang ulitin. once in a Oo nga blue eh. moon yun eh. Dun yun sa Infinix logo eh. Nabigyan eh, no? Nabigyan eh. In Phoenix position. The Infinix position. Napaka ultra fast ng pinakita ng AP Bren doon. Ultra fast na reposition mula ka Kyle TZ. Yeah. At ngayon lalabas na ang pinakaunang Luminous Lord ng larong ito, 10 segundo at nakapwesto na ang mga Orcas. Lumalangoy na, naghahanap ng pwedeng mapatay pero medyo malayo-layo ang AP Bren. Nagkakaroon ng pag-control ng wave. Yung Pag-freeze lane. Yung info nila dito mula kay Sanji, Iba, no? Iba. Iba eh. Iba si Sanji. May Live action Sanji na kasi siya ngayon. Grabe, hindi ko kinakaya. Medyo intense. Nagkabilihan na, ha? Nagkabilihan na ng mga wind of nature. Ano? Kamakati na rin si Benny. Oh! Art of Thievery from Benny Cutie. Uy, ang sakit! Aray! Men, alam mo masakit na talaga pag nagiging aso tayo dito na mapaaw-aw-aw na tayo. Ow! Si JP ngayon iipit pero mga complicated si JP ayun na yung mga bang! Ni Benny Cutie na medyo masakit. Pero mas masakit naman yung mga pana na binabato. Super Binabato Marco! ni Super Marco! Super duper Marco with the win shot. Si Benny! Si Benny Cutie ay nasipa. At doon nakabalik ang side ng Bren Esports. Ikaw ay talagang magiging aso sa aw! Kasi masakit ang binabato ni Super Marco. Sabay si Flap pabanata pa Sanji. Sanji, babalik ba? Nag-overboard out na si Flap TZ. Tatapusin ba ng AP Bren? May Lord sa baba. Ito na ba yun? Eto na Lumaban-laban na ang AP Bren at mukhang parating na rin ang bawi-bawi dahil papunta na sila dito sa mid lane at hindi na nga na nila papansinin yung Lord doon sa may bandang ibaba. This is an Iritel na pwedeng mag-push. Susubukan na ni JP lahat ng mga kanyang mga kaya. Pero Mega Minionso, nandito si Sanji. Kaya bang depensahan ni Sanji ito mag-isa? Binabanatan na ngayon yung tower. Pero nandun na buhay na ang Echo. At kailangan na tumakbo ng Bren. At pinagsasabak sila ni Sanford. At si Sanji pa nga nakakalasit. Iba talaga magluto. Iba talaga ang level ni Sanji. Oh, no! At pinarusahan siya ni Kyle. But then again, 3 heroes are down para sa side ng Bren. Tinatapos na ni Lord! Sabi ni Lord, gusto ko din. Ako na daw. Nasa akin ang gawa! Sanford will finish it with
Invo will take the 2-0. And that winning moment is brought to you